Sa ngayon, first quarter of 2026, ay pwedeng mag-apply sa mga low-wage jobs in Canada at open po ang processing ng LMIA for low-wage jobs. Sa ilang mga particular lang po at qualified na mga lugar katulad po ng Vancouver sa British Columbia, ang Winnipeg sa Manitoba, Halifax sa Nova Scotia, Kingston sa Ontario at iba pa. As we know guys, napakahirap mag-apply ngayon sa mga low-wage jobs sa Canada. Pero ngayon ay nagbukas ng bagong opportunity. Kaya stay tuned. Hello everyone, sa Ate Menchi po ito and welcome back sa ating isa na namang episode ng Menchi's Vegan Life Balitaan. Mga impormasyon mula rito sa Canada. Salamat po sa inyo na mga dati ng subscribers at kayo na mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe guys at pwede rin kayong mag-join and be a member of this channel. Just click the join button below. And in that note, gusto ko nang pasalamatan ang ating mga current na channel members. Thank you kay Nanette Lapira, kay Lear V. Grace Tabian, Joy Gabriel Channel, kay Jepons JFY Darters, Ariandel Malinaw, Marlo Kuwasay, kay Corazon Binene, Marciano at Nympha. Salamat po sa inyong support sa aking channel. And now let's go to our topic guys. From January 9 to April 9, yan po ang first quarter effectivity ng bago pong census ng CMA, Census Metropolitan Area, kung saan po ay nilabas ng Canada ang mga lugar na mayroong unemployment rate na below 6%. Actually, lahat ng percentage nilabas nila, mataas man o mababa. Siyempre, pinili natin yung mga below 6%. Kasi sa below 6% unemployment rate, yun po ang pwedeng makapag-apply kayo at ma-process ang inyong LMIA, Labor Market Impact Assessment, sa low-wage jobs. Kasi guys, sa kasalukuyan, ang pwede pong mag-apply in general ay yung mga high-wage jobs. Mamaya, ipa-flash ko rin sa screen yung high-wage jobs. Yun. Pero yung low-wage kasi, yan yung madaling pasukan. Di ho ba? Pero, yun na, mula pa nung 2024 ay nabago na po ang policy o ang rule dito sa Canada. Kailangan hintayin na ilabas ang unemployment rate ng bawat isang CMA, Census Metropolitan Area. I-describe ko rin sa inyo mamaya yung mga Census Metropolitan Area kung ano-ano ang nasasakop noon. Ano? Okay, in the meantime, doon na tayo muna sa below 6%. Okay. Meron pong bago na 8 na CMA. At merong dati na mababa na. So, 8 plus 9, 17, pero yung isa kasi, ang Montreal and Laval, ay questionable. Dumako na muna tayo doon sa pangkalahatan. There are now 17 Canadian regions na eligible for low-wage jobs. Mga LMIA ninyo ay pwedeng i-process. Ito po ang mga sumusunod. Ang Halifax, Nova Scotia, unemployment rate ay 5.2%. That's Halifax. Ang Moncton, New Brunswick ay 5.5%. St. John, New Brunswick, 5.8%. Fredericton, New Brunswick, 5.2%. Montreal and Laval, Quebec, ay 5.5%. Kingston, Ontario, 5.6%. Winnipeg, Manitoba, 5.7%. At Vancouver, British Columbia, 5.9%. 5.9, eksakto. So, yun po yung 8. At ito po naman yung dati na, nung last census pa of 2025 ay mababa pa rin po ang percentage ng mga sumusunod. Ang Saguenay, Quebec, ang Quebec, Sherbrooke, Quebec, Trois-Rivières, Quebec, ang Drummondville, Quebec, Peterborough, Ontario, Thunder Bay, Ontario, Saskatoon, Saskatchewan, at ang Victoria, BC, British Columbia. Yun, sila po yung dati pa. So guys, sa Montreal and Laval area, o kahit mababa po ang kanilang unemployment rate, ay merong policy sila doon na nakapos muna sa CMA na ito ang hiring ng low-wage jobs until December
end of December of 2026. However, meron din po namang mga exempted at ang mga trabahong ito, ipa-flash ko na lang guys sa screen, ang mga trabaho na pwede pa rin pong applyan sa nasabing CMA. I-flash ko na rin guys lahat ang mga rating January 9 to April 9 na mga unemployment rates sa buong Canada. Lahat po ng CMAs yan para makita ninyo guys. Meron pong mababa like ang Victoria, British Columbia po ay 3.7% lang. Baba. At meron po namang napakataas guys. Ang pinakamataas guys na nakikita ko na unemployment rate so far ay ang Belleville, Ontario, 10.6%. Yun. Ang Toronto po, Ontario, dito sa ating kinalalagyan ay mataas guys, 7.5% unemployment rate. Pero ito'y magandang kaganapan na kasi nung huling nag-census po ay 9.5. Ang CMA po, Census Metropolitan Area, ay hindi lang iisang city or iisang bayan. Yan po ay mga main city plus mga nakapaligid dito mga suburbs. Halimbawa na lang guys ay ang Toronto. Example ko sa inyo. So ang Toronto CMA guys, ang pinakamalaking CMA all throughout Canada. Kinabibilangan ng maraming regions guys. Pero unang-una ay ang GTA, ang Greater Toronto Area, kasama na ang City of Toronto, ang Scarborough, North York, ganun din po ang York, at saka ang East York, yun po yung pumubuo ng GTA. At bukod dyan guys, kasama yung mga surrounding suburbs. Katulad po ng mga regions po ang pinag-uusapan dito. Ipa-plus ko na lang guys sa screen kung ano ang sakop ng Peel Region, York Region, Halton Region, Durham Region, at iba pa. Mga Orangeville, at iba pa. Andyan guys lahat. So pag sinabing CMA Toronto, sakop po itong mga binanggit nating napakalawak. Okay? So, maging sa ibang mga lugar po, pag sinabi nating Vancouver, hindi lang ang City of Vancouver. At dahil mataas ang unemployment rate sa mga lugar na binanggit nating iba pa, like Toronto, hindi po pwedeng mag-renew, hindi po pwedeng mag-apply kung ang inyo pong ina-apply ang trabaho ay mga low-wage jobs. So, ano mangyayari? Kung tataas po yung sweldo nila, itataas hanggang doon sa threshold ng above the median. Kagaya po ng ito, ipa-plus natin guys sa screen. Yan po ang amount ng sweldo bawat province na siyang matatawag na hindi low wage. High wage po from that amount going upward. Yan. So, kung i-apply ang trabaho ng ganyang kataas ng sweldo, ay pasok yan. Pero kung mas bababa po, ay low wage po ang tawag, okay? So, hindi po restricted ang high wage, guys. High wage jobs ay hindi po restricted sa Canada. Ang low wage lang po ang restricted ng unemployment rate. Ganun pa man, hindi lang po yung unemployment rate ang restriction. Meron pa pong ibang restriction, hindi lang po yung unemployment rate. Meron tinatawag, guys, na low wage positions above the 10% cap. LMIA applications won't be processed if the proportion of low-wage positions is above the 10% of the total workforce in a given work location. So, kung ang isang kumpanya ay mayroong 10 empleyado, ilan po ang 10%? Isa. So, sa 10 na empleyado, ay isa lang po ang allowed na low-wage position. Yun. At meron din tinatawag na low-wage positions above the 20% cap. For the sector, subsector, and occupations below, LMIA, below, may listahan po. LMIA applications won't be processed if the proportion of low-wage positions is above the 20% total workforce at a given work location. At yan po ay applicable sa mga sumusunod na positions. Yan, ilagay ko guys sa screen. Positions in construction, food manufacturing, positions in hospitals, nursing and residential care, registered nurse, registered psychiatrist, registered practical nurse, and so on and so forth na yan po sa listahan. Okay? So, hindi pa rin tayo guys nakakawala sa maraming restrictions. Yun lang pong 6% unemployment rate ang gumanda so far. Dahil nadagdagan ang mga lugar. Okay, so sa mga binanggit nating lugar guys, nakasama sa below 6%, pwedeng mag-apply. Ang sabi natin, ipaprocess ang LMIA. Ano ang dapat nating maintindihan dito? Ano yung mga importanteng points?
Ang unang-una po ay pwede makapag-renew ang ating mga workers na narito na sa loob ng Canada at malapit nang mag-expire ang kanilang contract, ang kanilang permit. So, unang-una po ay ang renewal. Pwede bang ituloy? Talk to your boss, talk to your employer, at baka po pwedeng i-renew kung kayo ay kasama sa Vancouver, kung kayo kasama dito sa mga Kingston, Ontario, sa mga kung saan sa mga binanggit nating lugar, baka pwedeng i-renew ng inyong boss ang inyong aplikasyon o ang inyong work. Sino pa ang pwedeng makinabang nito? Yun pa rin pong within Canada, yung nasa loob ng Canada na kasalukuyang may work permit. Halimbawa, hindi na kayo i-renew ng inyong kasalukuyang employer, then you can find another job sa ibang lugar na binanggit natin kung sakasakaling meron kayong pagkakataon na makahanap ng trabaho doon. Ano ho? Kung kayo'y kasalukuyan na may work permit. Ano pa? Ang tanong nga ng ating mga viewers ay, ate, pwede ba ang from outside Canada? Yes. Pwede po mag-apply ang outside Canada applicants. But take note, kailangan pong mabilisan ang paghahanap niyo ng trabaho kasi isang quarter lang ho ito. Patnubayan sana tayo ng Panginoon na huwag mawala for April 10, the next quarter. Sana po huwag tumaas ang unemployment rate nila na mga binanggit nating lugar para manatili yung tsansa ninyo na makahanap ng employer. So, paano kayo makakahanap ng employer kung outside Canada kayo? Ang inyo pong mga tsansa ay kung meron kayong kakilala rito, na sila ang tutulong sa inyo maghanap, o di kaya ay kung wala, maghahunting po kayo sa job bank. Meron po tayong mga na-interview na narito sa Canada, nasa job bank nagmula. Ang sabi nila ay 1 in a million daw. I think hindi po 1 in a million. Meron po talagang nag-hire sa job bank na mga tunay na employer. So, find a job, find an employer, mabilisan para may apply ninyo ang inyong aplikasyon ng LMIA hanggang April 9 kung outside Canada po kayo magsisimula. Okay? Note, take note. Sa script ko guys may nakasulat, note, visitors inside Canada cannot apply for work permit inside. So kung inside Canada ka at ikaw ay visitor, nakahanap ako ate ng employer, ano ang gagawin ko? Well, ang employer mo dapat magmabilis na mag-apply ng LMIA para mabigyan kanya ng LMIA and then sa labas ng Canada mo i-apply ang iyong aplikasyon. Eh, paano po kung April 9 na ay wala pang LMIA? It's okay. Ang importante guys dito ay ma-submit ang application ng LMIA within the quarter bago mag-April 9. May comment ako mula sa aking posting mula sa Facebook ko. Ang sabi ng isa kong viewer ay halina kayo sa Kingston at mag-apply pero pahirapan din daw po. Mahirap mag-apply kasi sa Kingston po isa sa bagong mababa ang unemployment rate. Pero ang sabi niya, and this will be the experience of most of you na nandito na sa loob ng Canada, sasabihin ninyong okay nga at ini-open nila pero mahirap mag-apply at kakaunti ang jobs. Totoo po yun, kakaunti ang jobs. As we know guys, tayo po affected ng maraming bagay sa ngayon. May mga nag-layoff na nga po, ang auto sector, napakarami pong nawalan ng trabaho dahil po sa pressure galing sa ating kapitbahay, ang USA, ang mga tariff policies nila doon, nakapekto po ng malaki sa Canada. Kaya, totoo rin po yun na mahirap maghanap ng trabaho so far, pero may posibilidad pa rin. Huwag nating i-alis guys yung posibilidad. Kaya nga ito inopen dahil po pwede. At kung pagbabago po ng unemployment rate ang pag-uusapan, it's very fluctuating guys. Sabi nga nila fragile. Kasi may mga sectors po tayo na affected ng mga tariff. At saka po may mga sectors tayo ngayon na bago pa lang magbo-boom dahil sa ginagawa po ng Canada ngayon ay ang pagtutulungan ng bawat probinsya. Ang hangad natin ay gumanda pa. At ang hangad din guys natin sa ating topic na ito na unemployment rate at nagbukas ng bagong mga areas, ang hangad natin dito po ay makarenew kayo ng mga nasa loob ng Canada. Makarenew sana ho kayo, lalo ang ating mga kababayang nandito. Alam natin marami nang umuwi pero baka yung iba ay magkaroon ng tsansa ng renewal. Yung mga bagong LMIA na pwede nyong applyan sa kabilang bayan, sa kabilang CMA na naibalita natin, may posibilidad. At mga new LMIA na posible
kahit outside Canada, magkakaroon ng kahit maliit na chance po basta't meron. Ano? Luck to everybody sa inyong mga job hunting at sana po hindi kayo nawawalan ng pag-asa. So maraming salamat sa inyong panonood. Please subscribe to my channel para magkaroon kayo ng mabilis na access sa ating mga content. And thank you sa ating mga subscribers na. You can also support me by being a channel member. Click lang po ninyo ang join button dyan sa baba. Thank you kay Nanette Lapira, kay Lear V. Grace Tabian, Joy Gabriel Channel, kay Jepons JFY Darters, Ariandal Malinaw, Marlo Kuwasay, kay Corazon Binene, Marciano at Nympha. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Bye everybody, hanggang sa susunod sa ating Menchie from Toronto. Thanks for watching.